Hello, Capricorn. Ito na yung December 2025 reading mo. Check natin ano yung mga dapat mong malaman, mga messages, mga possibilities. Thank you so much for dropping by. Bago ka man dito or matagal na, sa patuloy na pagsubaybay at suporta. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka one and only official Purple Teen FB page. May blue check. Purple Teen, meta-verified po yun. Kaya may blue check. Kapag walang blue check, hindi po ako yun. Yung po yung mga fake na nagpapanggap na page ko. Marami sila. Kayo po mismo magsadya doon. Kayo mag-message sa akin directly. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire. Remember na yung mga fake, i-add friend kayo at sila yung mauunang mag-chat sa inyo. Pagka ganun, hindi ako yun. Hangman, overall energy. Meron something dito na maring mabitin. Ma-put on hold, ibig sabihin magkaroon ng delay or pause. Pwedeng related sa pakikipag-usap. Ewan ko kung meron kang mga dapat kaharapin dito. Parang merong nagkukos ng delay. Ini-stall, S-T-A-L-L. Stalling. Nagpapadelay, delaying tactics. Whether ikaw ito o yung person na nakaka-deal mo in a romantic setting or in general. Pwede rin magkakaroon ng period ng reflection, enlightenment sa'yo. Siguro may mga aha moment ka, realizations, Capricorn itong month na ito. Magkakaroon ka ng period para makapag-isip-isip. Magkakaroon ng period ng isusurrender mo kasi wala kang magagawa dito sa situation na to but to wait, to watch things to unfold, no? And you have to be honest about yourself or about the person. Ibig sabihin, magpakatotoo, magpaka-prangka, magpakadiretso. Kung meron ka bang situation na kinakaharap sa sarili mo man yan, or kung meron kang tao na kinakaharap, kung kinakailangan mong diretsahin na, straight to the point, putulin yung dapat putulin, i-deal with, harapin yung dapat harapin, yun siguro yung kailangan dito. So, importante yung pagiging direct ng mga messages, communication. Importante rin dito yung decision making. I think magkakaroon ka talaga ng period ng pag-iisip or making a decision. Hangman, Queen of Swords. Pisces energy, air sign energy, Gemini, Libra, Aqua, Pisces. Itong dalawang cards na to. Challenge. King of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Wands, Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Some of you, ang challenge ninyo, pwede may kinalaman sa pera. Some of you, ang challenge ninyo, paano kayo magiging independent? Paano kayo bubukod? Some of you, challenge ninyo, pwedeng related sa pera or sa trabaho, sa career or sa business ninyo. Pwedeng iba, ang problema ninyo dito paano lalago yung community? Especially kung nasa social media ka, nasa content creation ka, paano mo palalakihin ito? Baka yan yung problem ninyo. Pero kung hindi yon, iniisip mo paano ka mananalo dito sa situation na to eh. Iniisip mo siguro baka problema mo yung paano sila magiging proud sa'yo. Hindi ko alam kung pamilya mo ba to or yung person mo. Parang nararatel ka about achievement, success. Parang ganun yung napipil ko or accomplishment. Yung parang tipong meron kang mapuprove sa sarili mo or mapuprove sa mga family mo, sa kakilala mo na kaya mo to, na kaya mo maging successful dito or kaya mo ma-achieve to. Kung hindi man sa ibang tao, kahit sa sarili mo, parang ganun yung napipil ko. Some of you, problema ninyo, paano ka makaka-attract ng person na talagang deserve mo, na magkakagusto talaga sa'yo, legit. Parang ganun. Okay?
So, binanggit ko na, no, pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Pisces, tsaka Air, Gemini, Libra, Aqua. Good stuff, good news. Ano naman yung good side? World card is, pwedeng itong Taurus, Scorpio, Leo, Aqua. Ito naman pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn. Yes, may ma-achieve ka. Huwag kang mag-alala. Di ba kasi dito pinoproblema mo yun sa challenge mo. Oo, hindi naman ibig sabihin porke challenge hindi mo na ma-achieve eh. Di ba yung mga binanggit ko? So yun naman pala, most likely ma-achieve mo rin to. Mararating mo rin yun. Mararating mo rin yung achievement na sinasabi ko dito kanina sa challenge mo eh. So yan, yun naman pala. Ito yung good stuff, good news eh. And masosolve na rin kung may mga problem ka sa pera. Di ba may binabanggit ako sa'yo dito kanina sa challenge card? Masosolve na rin yun. Hindi magtatagal ang panahon na makakaahon ka rin, makaka-recover ka rin, or lalago rin yung business mo, or magiging financially stable ka rin. Yun yung nasisense ko. So yung period ng kakulangan, yung period ng parang hirap na hirap ka, nag-struggle ka, mag-i-end din yan. Hindi yan forever. Okay, di ba? The world card means something din na mag-e-end or mako-complete. So, yan yung mga good news, good stuff para sa'yo ngayong month na to. Tignan na natin yung money career. Ito naman, air signs, Gemini, Libra, Aqua, pwede rin may water, Cancer, Scorpio, Pisces. Maglaylo ka muna sa paggastos. Huwag ka munang magastos. Maging practical ka muna, siguro mag-save ka muna, hold mo muna yung paggastos na yun. Kung meron ka mang pagkakagastusan, paglalabasan ng pera, pag-isipan mo munang mabuti. Kung meron kang career move, kung meron ka mang mga gagawin, especially drastic yan or major when it comes to pera, business, sa career mo, wag, put on hold mo muna yun. Put on hold, huwag kang mag-rush. Pag-isipan mong mabuti or palipasin mo muna. Better be wise than sorry. Yun yung napipil ko rito. For some of you, kung ikaw ay nasa medical field, magandang sign to kasi baka matanggap ka sa ina-applyan mo. Wait lang baka important message to eh. Okay. Sorry for the interruption. Baka kasi emergency yun. Huwag ka muna mag-overindulge. Oo. Huwag mo nang happy go. Huwag mo nang happy go lucky when it comes to pera. Huwag padalos-dalos sa decision or may action pagdating sa career pera. Ingatan mo. Meron something dito sa Queen of Cups. Ingatan mo to. Kung ano man ito. Basta. Ingatan mo. Kung savings mo yan, mga napundar mo, whatever, pangalan mo, reputation mo, ingatan mo yan. Okay, yun yung nasa-sense ko dun eh. Kung meron kang something na ipinagpipray, baka ito na yun. Baka answered prayer ang ibig sabihin nito. Or blessing. Okay? Related sa money or sa career. Love life. Emperor, Aries energy. Judgment, Scorpio. Ay. Okay. So, baka you're dealing with an Aries. May Aries sa chart niya. Or may Scorpio. Pero pwede rin naman kahit hindi yung mga signs na yun. Alam mo itong person na to, pushy, demanding.
Pwedeng may pagka-narcissist, bossy, dominating, controlling. Or pwedeng someone na successful, mataas yung position niya, may high rank siya sa lipunan. O baka kilalang personalidad ito, may mataas na ranggo, posisyon, whatever. CEO, presidente, ewan ko kung politician, basta someone known someone na nasa position O baka boss mo. Or kung yun nga, kung hindi yun, sabi ko nga, may pagka-bossy, may pagka-dominante. Gusto niya, siya yung nasusunod. Okay? O pwedeng parang father figure mo siya. Pwedeng matured. Parang ganun yung dating niya. Baka naman may age gap kayo, ganyan-ganyan. So, itong person na to pwedeng nag-iisip or nahihimasmasan na siya. Hindi ko alam kung sino tong nagkakaroon ng parang wake-up call sa inyo Parang natatauhan, nagising sa katotohanan. Di ba may binanggit ako dito kanina? Pagod na ako, hindi ko na ulitin. Pero, parang may realizations na at saka yung mga dapat mong harapin, prangkayin, diretsuhin or i-cut off, deal with. Parang nasa-sense ko pwedeng related siya dito sa love life mo. O, wake up call. Yung iba dito, pwedeng this is something na mare-revive. Kung past person to or ex mo, pwedeng mare-revive yung connection. Again, hindi sa lahat yun sa mga nakaka-relate lang. Or maybe makaka-receive ka ng call from this person, all of a sudden, bigla ka niyang kontakin, tawagan, past person man yan or whatever. Star card sa unexpected. Wow, meron talagang wish come true or answered prayer sa'yo. Sinasabi ko na yan kanina. May katuparan dito, promise. Mukhang magiging happy ka. This is a confirmation, this is a yes. Baka may ma-achieve ka, no? Basta meron something na matutupad At kung nag-aantay ka rin ng sign, kung may pag-asa, yes, may pag-asa. Kaya maging positive ka, huwag kang susuko. Maaring matanggap mo to, maaring magkatotoo, matuloy, ma-achieve, pagkaloob sa'yo. Mga signs na meron dito, Pisces, Taurus, Scorpio, Leo, Aqua, Aquarius, Aries, Scorpio, no? Pero meron ding mga fire, may earth, may water. So, halos lahat naman na nandito. May pa ibang paparating sa'yo. Ito na, lumabas Latag muna natin. Desk, finger, dragon, bow, bouquet. Itong desk ay may kinalaman sa mga bagay na pagkakaabalahan mo, trabaho, mga paperwork, legal, mga kasulatan, kontrata, messages, correspondences, no? Anything written, anything na related sa trabaho, legalidad, contracts, mga papeles, requirements, documents, sa mga bagay na inasikaso mo, pinagkakaabalahan mo, or dapat mong pagtuunan ng pansin, pagfokusan. Pay attention to your work sa kung ano man yung ginagawa mo. Finger is a warning card, no? Ayan, warning you of a problem either now or in the near future. So, ano ba yung binanggit ko sa'yo kaninang problem? Kung naalala mo yon, baka yun. Okay? Kung saan man to. Basta parang may problem paparating Beware of self-delusion. Kung hindi man self-delusion yan, kung meron man mga tao na delulo, pero kasi more on self Pag sinabi natin, ito yung mga kuning-kuning natin, yung mga ini-imagine natin, mga pantasya natin, wala na tayo sa realidad. So, iwasan yung mga delulo, delusions, mga unrealistic na mga imagination, pantasya, expectations. Bow, you are highly thought of. Oy, may nag-iisip sa'yo, or may nag-aalala sa'yo kung sino man ite. Mukhang importante, special ka dyan. Admirer, baka yung admirer mo, makaka-receive ka daw ng flowers or compliments or kung ano man yung gift.
from an admirer, romantic admirer man ito or hindi. Ano yung closing message for you? Kung narating mo na yung ganito kalayo, i-remind lang kita kung bago ka dito, don't forget to subscribe, like, follow. Kung nagustuhan mo, don't forget to leave a heart, a like, a comment, pa-share na rin. At kung gusto nyo nga ng private reading, dumiretso kayo Purple Teen official page, yung may blue check, meta verified, kayo yung mag-PM sa akin doon. Release. I-release mo na yung dapat mong i-release. Kung ano man yan. Bitiwan, pakawalan, tapusin na, kalimutan na. Sometimes the best way to grow is to simply let go. O diba, Capricorn, let go mo na daw yan. Kung ano man yan dapat mong i-let go. Tao man yan, bagay or situation or emotions, whatever. Autumn equinox. The seeds that were sown have sprouted and fulfilled their purpose. Now you have the ability to share with others. Time shared together is the greatest gift. Take this opportunity to feast upon that which you have accomplished, sharing with your friends and family. Diba sinabi ko nga may ma-accomplish ka? So mukhang meron kang tinanim dito, magbubunga ng maganda, magiging achievement, success para sa'yo or blessing. At yan naman ay ibabahagi mo sa iba. Okay? Babahagi mo sa mga taong malalapit sa iyo, family, friends, no? Affirmation, I share with those I love. I-share mo yung happiness na yan, achievement and blessings na yan. God bless you, Capricorn. Godspeed, take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.